Sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala pong nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is, ang kinausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin niya na gumawa ng report, General Bato de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report ko. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is ako yung siniraan. Siniraan ako at yung team ko. Kung ang aking report ay hindi totoo, ay madali po na lang itong i-discredit. Pwede nila kaagad i-present si Alan Lim o si Michael Yang. Si Michael Yang meron siyang tattoo sa likod. Ang alias niya is Dragon. Kasi meron siyang tattoo sa Dragon. Lahat po yan nasa report ko. Pidea Wilkins, can you say something about this? Pagkat iyong sinabi na walang kinalaman si Michael Yang. So naniniwala kayong walang kinalaman si Michael Yang sa drugs? During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua. Kasi po nga, mayor, at alam kong very supportive siya sa mga anti-illegal drugs operation. Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa drugs? Wala po, Mr. Chair. Naandun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at naandun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement. Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Yang, saka kay Alan Lim, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na sa mga maliliit na personality na involved sa droga. Kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Yung, kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw. Sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba, kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lim. For 6 years. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Salamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? If these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws. Ang mga tao na kumita o nagpayaman, kapalit ang buhay at na malulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal, we will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling. Magandang gabi mga kabalitaan! Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Una po yung San Tipolo na unang pagkakataon na merong nahuling actual na nagluluto sa loob ng Shabu Laboratory at sobra 1,000 kilos ng Shabu ang nakuha doon. Sumunod isang Mandawi, Cebu na mga more than 16 yata na foreign nationals na nandun na mix. Meron Indonesia, Malaysia. Dahil yung famous na Shabu Tiangge sa Pasig. At ang isa pa ay ang sa Davao, sa Domoy, Davao City. Marami pa ho, kaya lang hindi ko na po maalala. Pero yun po yung mga significant na trabaho namin. Ako po ay lagi naka-assign sa mga task forces. Hindi po ako na-assign sa station
o sa probinsya, lagi pong special unit yung aking pong assignment. Ang mga boss ko po ay yung mga director namin, director ng HOT o Task Force Commander, na sila General Agripay hanggat umabot kay General Bacalso, General Nick De Leon, General Kakdak, Colonel Pero, si General Mijares. At alam po ba nila ang inyong mga in-expose recently? Involved po ba sila dyan o hindi po? Ako po, hindi man po ako nagtatrabaho ng di alam ng boss ko. Alam po nila lahat yon. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol dun sa report na ginawa ko tungkol kay Michael Yang at kay Alan Lim, alam po yan ng aking director during that time na si Director Mijares. Sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala po nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is ang kinausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin niya na gumawa ng report, si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, in-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha, at ang sabi niya, ipapaabot niya sa Malacanang. Pero, nung tumutok na po ito, medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is, hindi niya maalala kung kanino niya binigay sa Malacanang. Nakakapagtaka naman po noon eh. Napaka-importante yung report, di alam kung kanino iniwan yung report, kanino ibinigay. Then nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief PNP Albayalde. At nung una, dininay niya, ganun din, dininay niya nung una, pero nung sinabihan siyang mayroong litrato, medyo naalala niya. So inamin din niya, pero wala siyang ginawa. Katulad nila General Bato de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report ko. Talagang tinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa umabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is ako yung siniraan. Siniraan ako at yung team ko. Siya po ang chief PNP noon, pero hindi po kami nag-usap ni minsan tungkol sa report ko. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Alan Lim o si Lin Wenxiong. Yun ang kinausap niya. At dahil nga doon, yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay, si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Wala pong umaksyon sa report ko. Ang kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo? Ang alam ko po is kinonfront niya si Alan Lim at umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wen Li Chen. So nga pala, kaano-ano mo si Miss Roslyn, kaano-ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. Pakibanggit nyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang koneksyon ni Michael Yang sa drugs at ang koneksyon ni Michael Yang sa dating Pangulo. Si Michael Yang po ay nung inibisigaan po namin yung sa Domoy noong 2004, si Michael Yang po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula o yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Yang
base dun sa impormasyon na nakuha namin, is nagsimula siya noong August. Ang participation niya is siya yung tumanggap ng dalawang 40-footer container van na naglalaman ng mga saring-saring gamit ng mga chemicals at equipment at mga ibang produkto na ginamit sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Cagayan de Oro. Yun ang participation ni Michael Yang sa Domoy. So, August siya nag-participate, pero during our surveillance nung October hanggang mabas namin nung December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Yang po ay una kong natanggap ang information sa kanya noong April 2016, campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ng litrato na magkatabi si Michael Yang, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Yang at si then Mayor Presidential Candidate Duterte. So, nung matanggap ko po yung informasyon dahil 2016 campaign, hindi ko po muna ginalaw kasi parang hindi pa ho hinog yung informasyon. Nung manalo na si Pangulong Duterte at nasimula na yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting doon sa informasyon na natanggap ko tungkol kay Michael Yang. Talagang nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, very obvious po na siya yung pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Hindi nila ma-dispute yung report Ang ginawa nila is sinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawan kami ng matrix. Yan pong white paper ay ginamit ni Pangulong Duterte nung nagsalita siya sa General Santos. Yung papel na winawagayway niya na sinasabing kung ano-ano tungkol sa amin, na ako raw nag-smuggle ng AK-47, nagbigay daw ako ng baril ng AK-47 sa NPA, nakikidnap daw kami ng mga Chinese at pinapatubos, at kung ano-ano pang mga pati yung pagpatay sa Koreano, ibinintang sa amin. Lahat naman po yan is nasa media. Lumabas na po sa media yan. So, lahat po itong sinasabi ko ay nangyari, mabe-verify po sa media. Lahat po ng dokumento na meron ako, pati mga notes, mga pictures, mga passport picture ni Alan Lim o ni Lin Wenxiong, ipadala ko po sa inyo. Katotohanan po ba ito? Ang pangalawang tanong, wala bang halong politiko ito? Ang pangatlong tanong, masama ba ang loob nyo sa dating Pangulo o sa mga Director General kaya kayo nagsasabi ng ganito ngayon? Pakisagot po. Sobrang aling na po kung lumalaban sa katotohanan. Kung ang aking report ay hindi totoo, ay madali po na lang itong i-discredit. Pwede nila kaagad i-present si Alan Lim o si Michael Yang. Si Michael Yang meron siyang tattoo sa likod. Ang alias niya is Dragon. Kasi meron siyang tattoo sa Dragon. Lahat po yan nasa report ko. Meron parang siyang summary information ni Johnson Chua, ni Michael Yang, at saka ni Alan Lim. Pidea Wilkins, can you say something about this? Pagkat iyong sinabi na walang kinalaman si Michael Yang sa drugs. So,
Will you please answer this? Grabe, super init talaga dito sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasama ang BFF ko. Sweet Night Fragrance. Amoy pang mayaman siya, pero napaka-portable ng price, 99 pesos lang. And halos bumibinta ito ng 1.4 million sa TikTok shop. And magiging komportable ang araw nyo. Kahit haggard na kayo, magiging fresh all the time kayo dahil dito. Kasi ako kahit haggard na ako, tingnan nyo naman sobrang init na. Pero i-spray ko lang to, magiging okay na ako. And also recommended lahat ng mga influencers. Click nyo lang ang order link below. Will you please answer this? Yes, Mr. Chair. Oh. So what happened, case conference kami ni Colonel Asierto. Nasabi niya, may nahagip siyang personality Aha. na papuntang Davao. We submitted sa PDEA mga progress report hanggang sa after operation So report. naniniwala kayong walang kinalaman si Michael Yang sa drugs? During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Colonel Asierto, what can you say about that? Sa sinabi ngayon ni... Ang information na binigay sa akin ng USDA is nagbigay siya ng isang number, nag-load number, na ang last 4 digit is 1988. Kaya medyo natatandaan ko po. So very. Totoo po yun, General. 1988. Totoo. Yes, Mr. Chair. Okay. Binigyan nga ako ng log doon ni Colonel Asierto about that. Okay. Na yung information niya, na yung log na yon, tumumbok na sa Davao. So doon kami nagkatugma. So doon kami nag-collaborate, Mr. Chair. Anong ibig sabihin yung nasa Davao, General Villanueva? Yung user nung number na binigay niya is naandun sa Davao. Therefore, yung pong drugs nasa Davao. I don't know, Mr. Chair, but yung personality Hindi mo alam. na gumagamit ng telepono na yon is na-trace sa Davao, Mr. Chair. Kaya pumayag ako makipag-collaborate kay Colonel Asierto because, Davao to. So, sa akin, lahat ng pertaining sa Region 11 is under my area. So, ito daw, Mr. Chair, yung sinabi namin, pwede itong first time na to mag-collaborate ang PDEA at police. And it happened, Mr. Chair. Colonel Ano Asierto, po yun? Opo. General Villanueva attested and agreed with you on what you said. Kasi po nga, Mayor, at alam kong very supportive siya sa mga anti-illegal drugs operation. Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam. Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at na andun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Meron po ako naririnig na chismis, pero wala po akong makitang ebidensya. At in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Yang, saka kay Alan Lim, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na sa mga maliliit na personality na involved sa droga. Kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Yung, kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw.
Ano na ngayon ang assessment nyo during the time During that time, the Mr. Chair. former president became president and he had war on drugs and killed so many people? Ano po yung assessment nyo dyan? For example, like Mayor Espinosa, pinatay po, Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, hindi ko I cannot give any assessment on it because doon lang po ako sa anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero That's the yung anti-illegal drugs campaign. pero wala pong actual na ebidensya na Ebidensya. pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. Sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasuhan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua sa kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa na-inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So, dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. Yan, si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan? Meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo. Bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino nyo po sinabit yung confidential report na ginawa nyo noong 2017? Ang mukhang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. Ako po ang binaliktad kung ano pong ibinintang sa akin at dininay nila yung mga report. Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Acerto Sige, Mr. for 6 Chair. years. Sir, Mas importante sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Acerto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. Anong reason ba't ka umiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po atwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Salamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like
ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman, kapalit ang buhay at na malulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling